Sir, si Respicio po kanina, nandun kanina sa labas ng Comelec, ano po masasabi niyo sa minumungkahi niya na huwag gumamit ng internet bago at habang nagpe-print ng election? Una po, tayo ay nakikisama sa kanyang panalangin, na panalangin ng bayan na magkaroon ng maayos na eleksyon. Yan naman po ay nag-iisa tayo. Iisa po tayo lahat dyan sa kaisipan at kalooban. Pero yung pong sinasabi na maglagay sa guidelines, hindi automatically na po yun. Kapag wala doon sa guidelines, ibig sabihin talaga pong wala po talagang nakakabit na internet at hindi kakabitan ng internet. Pagka naglagay ka ng internet, dapat nakalagay sa guidelines. Yun po yung nakalagay doon. So, es expressio unius, es inclusio alterius. What is deemed not included is therefore excluded. Ganun po ang rule dyan at yan po yung alam na alam ng katulad niyang magaling at marunong na abogado. Na kapag wala doon, ibig sabihin, hindi mo talaga pwedeng ilagay po yon. So, yung po sinasabi ilagay na sa guidelines, nasa guidelines po lahat, may annex pa nga po yung general instruction namin para sa mga board of election, para sa electoral board at saka sa board of canvassers, may naka-annex po yun, naandun po lahat yung kanya pong hinahanap. Sure na sure po kami, katulad ng pinapanindigan namin, Diyos ang aming saksi, wala pong nakakabit na kahit na anong kable dyan sa ating pong machine, maliban sa saksakan sa kuryente. Kahit tanggalin nyo yung kuryente, gagana ang makina sapagkat meron siyang battery, na lithium battery, na pwedeng gumana ng 3 araw. So, lahat po sa demo natin, nagsimula po tayo ng demo ng machine sa buong bansa, December 3 to January 30. Kayo po mga nakasaksi, may nakita po ba kayo nakakabit na internet? O naalaman nyo bang may nakakabit na internet? Kinakabitan lang po siya ng dongle kapag nag-print na ng siyam na election returns at pagkatapos tsaka siya kakabitan ng transmission. Either gagamitin yung mismong SIM card ng mga kilala natin telcos ng Smart, Globe o kaya dito o kung hindi naman doon sa ating Starlink. Pero yung lang po ang pagkakataon nakakabitan at at that time nakapag-imprenta na po. Kaya po pasensya na pero yung po kasi sinasabi niya na mag-i-imprint, magtatransmit muna bago imprenta, hindi po yun na nakalagay sa rules. Imprenta muna ng siyam na election returns, paskil nung isa na pang siyam para makita ng lahat, tsaka po siya magkakabitan ng pang-transmit ng result. At hindi po ito gumagamit ng public network, private network po ang ginagamit para masigurado na ito ay walang interference sa kahit na ano. So yun lang po naman. At yung pong kanyang imbitasyon ng pakikipag-usap, open na open po ang Comelec. Yun nga po yung aming sinasabi. Sana nga po, bago siya nagpalabas ng mga video, yung sinasabi niyang kaya pong mahak, etc. Sana nga po nakausap kami. At sana nga po naobserbahan din niya mismo yung makina habang ito ay dinedemo sa kanilang lugar, dyan sa bandang probinsya ng Isabela. Total na i-demo naman po yan ng mga election officer natin sa iba't ibang barangay po dyan. So kami po, open kami sa lahat. Whether tumutulig sa amin, nakikriticize sa amin, hindi naniniwala sa pinaggagawa ng Comelec, kami po ay very much willing to sit down with them and discuss. Pero wag naman po yung kaagad na, ang sa amin po kasi, siya po kasi ay lawyer. Diba? Lawyer po siya. At mukhang napakagaling na accountant. Sabi nga po niya, IT expert po siya. Di ba? At nagtrabaho siya sa pinakamagaling na accounting firm sa buong mundo. So, siyempre po, mas mataas ang expectation namin na sana wag naman tayong mag-create na impresyon na parang tama yung sinasabi natin because that is misinformation. Nilalabanan nga po ng Comelec at ibang ahensya ng pamahalaan ng misinformation, disinformation at saka fake news. Kung tatahimik po kami, di ano na lang nangyari ngayon? Lahat po ng mga makakapanood sa nilabas ng video, maniniwala na kaya nga palang mahak ang ating pong machine, kaya nga palang gawa ng paraan at kaya mamaniobra. Kung hindi po kami nag-action kaagad. Bilang panghuli, tayo pong lahat ng mga mamamayan ng bansang to, pag po tayo ay hinahamak ang pagkatao, ay hinahamak ang ating pong karangalan, pangalan, niyuyurakan ng ating pong dangal, hindi po ba meron tayong batas sa libel, sa oral defamation at cyber libel na pwede po nating i-avail at magkaso. At least po yun po yung legal process. Yun po ang ginawa ng Comelec. Hindi po namin dinaan sa kung saan-saan o nagbatuhan na lang kami ng putik sa media o sa publiko. Mas maganda po yung ganun para na ituturo natin sa sambayanan, ito ang tamang proseso na ginagawa kapag ang iyong karapatan ay natatapakan o nayuyurakan. Sir, meron yung dalawang decision ng Supreme Court regarding dun sa protesta ng local candidates. Ang sinasabi ko, nagkaroon daw ng grave abuse of discretion on the part of Comelec. Paano po mangyayari ngayon dun sa dalawang local candidates po? Gusto ko lang po ipaliwanag. Lahat po ng aksyon ng isang ahensya ng pamahalaan, whether
quasi-judicial body, kahit ng Kongreso, kahit ng Office of the President, kahit na anong body sa ating gobyerno, whether administrative body, judicial body, or quasi-judicial body. Pag gusto niyo pong questionin sa Korte Suprema, kung tama o mali ang aksyon, maliban doon sa apela, ang tawag po dyan, certiorari. Ang certiorari, inaalam, meron bang grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction? Take note, gumamit po ng salitang grave ang ating rules. Hindi abuse of discretion lang, grave abuse of discretion. Whimsical, capricious, at parang nag-overlampas ng bakod ng batas na pinoprovide. So yan po ibig sabihin ng grave abuse of discretion. At yun po hindi masama. Talagang lahat ng ahensya na binabaliktad ng Supreme Court ang kanilang desisyon, grave abuse of discretion ang ginagamit ng Supreme Court. Dahil yan po ay power ng certiorari. Ngayon po, ano po ang gagawin ng COMELEC matapos po ito? Kami po ay tatalima sa Korte Suprema. In fact, yung pong pangalan ng dalawa ay nasa balota na. Sapagkat sila po ay sila po ang dalawa sa nakakuha ng restraining order mula po sa Supreme Court at nakasama na po yan sa naimprenta. Subalit, pinag-iisipan na po namin yung motion for reconsideration. Una, doon po sa kaso, halimbawa doon sa kumandidatong governor. Gusto po sana namin makahingi ng clarification sa ating kagalang-galang Supreme Court, although in advance pa lang ang information, wala pang kaming natatanggap na kopya. Gusto po namin malaman, kasi po kung magseset pala kami ng date ng last day, for example sa filing ng candidacy, paano po yun pagka sobras doon sa alas 5? Nag-file po ng 5:30, 5:45, alas 6. So tatanggapin pa rin po ba namin? O dapat po ba hanggang alas 12 ng gabi nung last day ang pagtanggap ng mga certificate? Para po guided lang kami. Kasi po siyempre, baka maya-maya, ang nangyari kasi dito sa Zambales, 5:25. So kung 5:30 ba, hindi na namin tatanggapin? O 5:35? O 5:40? So medyo kailangan lang po namin ng clarity kung up to when ba yung amin pong pwede mapagbigyan. Pag sinabi naman po sa amin ng Korte Suprema na hindi, dapat hanggang alas 12 because when you say that day, ang that day is up to 12 o'clock ng gabi. So tusunod po kami, bakit po ba hindi? Ang lahat ng mga tauhan namin tatanggap ng COC ay mag-overtime hanggang alas 12 ng last day ng filing ng certificates of candidacy. So, kailangan lang po namin ng konting liwanag kasi nga po, baka po ma-misinterpret nung iba at maabuso ng iba at sabihin ng iba, unfair naman ng COMELEC, nag-file ako ng unang araw, ito timanggap naman kahit alas 6 ng gabi ng huling araw. So, para lang po maging maliwanag. Yung pangalawa pong kaso, para naunawaan lang po ng lahat, ay patungkol naman po sa isang namatay po kasi ang mayor ng Limay Bataan. Yung kandidatong mayor ng Limay Bataan. Ang nangyari po, yung anak, yung pong vice mayor, ay pumalit doon sa namatay na mayor. Ang nakalagay po sa batas, pwede magkaroon ng palitan, substitution, basta namatay o na-disqualify. So yung pong vice mayor na tumatakbo, biglang pumalit, humalinhin doon sa mayor na kandidato na namatay. So dahil po nagkabakante sa vice mayor, may pumalit po sa vice mayor. Ang sa amin pong contention doon, ay hindi naman namatay yung vice mayor, hindi rin naman na-disqualify yung vice mayor. So, ang tanong po doon ay pwede bang mapalitan yung kandidatong vice mayor, ganung maliwanag ang batas, na hindi naman siya namatay at hindi siya na-disqualify. So, gusto rin po namin malaman, pinag-usapan po namin kanina sa NBank, ano po ang pinakabuod ng desisyon tungkol sa bagay na yan. So, ibig po bang sabihin ngayon na basta may namatay, pwedeng tumaas o sino man yung tataas at yung pumalit na tumatakbo rin, pwedeng mapalitan basta yung pinalitan ay namatay. Gusto lang namin alamin pong ganon. Kasi po maliwanag kasi yung batas na namatay at na-disqualify. So, para po maging maliwanag din sa COMELEC, pag nag-draft po kami ng bagong guidelines sa mga susunod na eleksyon patungkol sa substitution. So, again, pinaplano po namin mag-MR kung sakaling mabasa namin at makakailanganin ng pagliliwanag doon sa naging decision. But in the meantime, active atin pong sinasabi sa lahat, we will abide, respect, and follow the Honorable Supreme Court. So wala nang epekto sa printing of the ballots? Wala na po, sapagkat ang balota na ngayon, 80% na po tayo nakakapag-imprenta. Tumigil lang po ng ilang oras kanina sapagkat nagpalit ng, wala na, ubusan po kasi ng papel, pero biglang dumating na po yung na-order na papel at nagdire-diretso na po muli after several hours yung ating imprenta ng balota. So ngayon po nasa mga 58 to 59 million na ang nai-imprenta ng mga balota.